Ang gagawin natin ngayon ay hindi ordinaryong recipe. Pero sigurado akong papatok ito sa inyo pag nalaman nyo ang benefits nito. Ang tawag dito ay bone broth or mas kilala bilang collagen soup. Tara, simulan na natin. Ang ating mga ingredients ay isang buong bawang, isang buong sibuyas, isang carrot, 1 stalk of celery, bay leaves or dahon ng laurel, luya, at 3 tablespoons ng apple cider vinegar. Lahat ng ito pwede mong dagdagan based sa iyong panlasa. At syempre, hindi natin kakalimutan ng ating chicken feet. Ang ginamit ko dito, 1.5 kilos. Siguraduhin nyo lang na ang chicken feet ay nilinis na nung pagkabili ninyo. Bago natin lutuin ng chicken feet, bibigyan ko kayo ng tip. Ito ang tamang paraan or ang pinakamadaling paraan sa pagbalat ng inyong luya. Balatan nyo ito gamit ang inyong kutsara. Tingnan nyo, napakadali. Hindi mo na kailangan kumuha ng peeler or ng kutsilyo. Masusugatan ka pa dun. Simulan na natin ang pagluto. Una, pakuluan natin ang ating chicken feet. Kaya natin ito pinapakuluan para lumabas yung mga impurities nito or yung tinatawag na scum. Ito yung mga dugo-dugo na namumuo-muo sa loob ng ating meat, gaya nitong ginagawa natin sa ating chicken feet. Ito yung sinasabi ko sa inyo na scum na kailangan natin tanggalin kasi ayaw naman natin yan kainin. Ang gamit ko sa pagluto ng bone broth ay Instapot. Pero kung wala kayong Instapot, pwede rin kayo gumamit ng pressure cooker. Ilipat nyo lang lahat ng chicken feet sa ating Instapot. At pagkatapos, lagyan nito ng tubig. Huwag mo muna siyang punuin up to the maximum level. Ang isunod mo ay ang apple cider vinegar. Inuna natin yung apple cider vinegar kasi nabasa ko na nakakatulong ito sa pag-breakdown ng collagen sa connective tissue ng ating chicken feet. At pagkatapos, isunod mo na rin lahat ng ingredients. Kung kulang yung tubig up to the maximum level ng iyong Instapot, dagdagan mo na lang ito ng tubig hanggang sa maximum level. Sara mo ng mabuti ang iyong Instapot at siguraduhin mong nakasara din ang kanyang valve. Set mo ito sa pressure cook on high for 2 hours. Ganyan lang kasimple. Hintayin lang natin ng 2 oras at hintayin lang natin mag-manual release ang pressure nito. At handa na tayong isalin ang soup sa ating mga mason jars. Kailangan natin ng strainer at malaking bowl. Tandaan, mainit ito at kaya kailangan natin mag-ingat. Para sa 1.5 kilos of chicken feet, makakagawa tayo ng 7.5 cups of bone broth. Ang isang cup ay may approximately 350 ml of soup. Pwede mo na itong gamitin as your meal replacement. At dahil mainit-init pa ito, huwag mo muna ito isara. Hintayin mo muna ito lumamig ng konti bago mo ito ipasok sa ref. Ito na! This is our chilled bone broth. Na-chill ko na ito overnight sa ref. Punong-puno ito ng collagen, mga kakichirya. Madaming benefits na pwede kang makuha mula sa bone broth. Pwede itong meal replacement para sa mga nagda-diet. Pinapalit nila ito sa kanilang breakfast, lunch, or dinner. Malaking bagay ito sa meal digestion kasi nabibigyan mo ang time yung iyong tummy or stomach to digest your previous meals. Pwede din itong inumin when you are feeling under the weather or parang tatrangkasuhin ka na or may trangkaso ka na. Dahil mainit itong soup, nakakatulong siya na ilabas ng katawan natin yung init sa loob ng ating katawan dulot ng trangkaso. At ang pinaka-popular na dahilan ay dahil sa anti-aging benefits na dulot nito dahil punong-puno ito ng collagen. Ano nga ba ang collagen? Ang collagen ay protein sa ating katawan na nade-deplete or kumukonti as we age. Kaya tayo nagkakaroon ng signs of aging like joint pains, osteoporosis, osteoarthritis, hair loss, and losing skin elasticity. And as we age, nahihirapan ang ating katawan to produce more collagen. That is why taking a collagen supplement is a big help. Pero,
imbis na magbayad tayo ng pills or collagen drink, why not gawin na lang natin ito at makakasigurado pa tayong fresh at walang chemicals ang iniinom natin. So, iinit muna natin siya. Kumuha ka ng pot and i-transfer mo siya sa pot, saka painitin. Hindi mo naman to kailangan pakuluin ng todo kasi mapapansin mo talagang mainit na agad siya. Basta lang, tunawin mo yung sebo niya. This is it! This is our collagen soup that is in drinkable form. Pwede mo na itong inumin any time of the day. So there you have it mga kakichirya. You have just made your collagen supplement in your own kitchen. I hope you enjoyed watching this video and I hope you will enjoy your soup and see and feel the benefits yourself. Till our next video mga kakichirya, please don't forget to like, share, and subscribe for recipes na minsan healthy, minsan hindi, but always masarap.